dapat ay bumagsak na ang Pokrovsk. Ang lungsod na nasa Donetsk ay inasahang nasa kontrol na ng Russia at ginagamit ito bilang panimulang punto para sa mga pag-atake papaloob pa sa reyon. Pero nagbago na yon. May kakaibang nangyayari sa Pokrovsk dahil sa pambihirang 3 kilometrong pagbasag sa linya ng Ukraine sa reyon. Nahuli ang Russia na hindi handa. Ang Pokrovsk ay halimbawa ng nangyayari sa buong linya ng labanan, habang ang malalalim na pag-atake at kontraopensiba ay nagbibigay ng momentum sa Ukraine. Noong Mayo 19, sinabi ni Serhiy Vrachuk ng hukbong voluntaryo ng Ukraine na nakapasok ng malalim sa Pokrovsk ang mga pangkat ng paglusob ng Ukraine, sa kabila ng pag-aangkin ng Russia na kontrolado nila ang rehiyon. Malakas na paglusob ang nagpasulong sa mga puwersang depensa ng Ukraine ng hanggang 3 kilometro sa loob ng mga depensang linya ng Russia, habang epektibo ang kontra-atake ng Ukraine laban sa mga reserbang ipinadala ni Putin sa Pokrovsk. Kulang sa pagsasanay ang mga reserbang iyon at hindi handa sa mas bihasang mandirigmang Ukraine. Ipinakita ng Ukraine kay Putin kung bakit yung problema at tinawag ni Vrachuk ang mga nangyari na higit pa sa karaniwang tactical na aksyon. Ibinunyag ni Vrachuk ang kaya niyang ibahagi sa UATV. Kung pinag-uusapan natin ang Pokrovsk, hindi ko maaaring sabihin ang eksaktong lokasyon dahil sa mga halatang dahilan. Pero dito, nagawa ng mga puwersa ng depensa na magsagawa hindi lang ng mga tactical na kontra-atake, maaari itong tawaging mga aksyong pambasag ayon kay Vrachuk, bago pa niyang idagdag dahil sa ilang lugar, nagawa ng ating mga puwersa na makapasok ng 3 kilometro sa loob ng depensa ng mga mananakop na Ruso. Sinabi niya, ang huling mensaheng ayaw marinig ni Putin at tuloy pa rin ang operasyon. Habang sinusubukan ng Russia na bigyang prioridad ang Donetsk, inilulunsad ng Ukraine ang mga matatalinong kontra-atake sa mga rehiyon kung saan pinakamahina ang mga puwersa ni Putin. Mukhang kabilang na ang Pokrovsk sa mga rehiyong iyon. Kung tama si Vrachuk, hindi ito isang beses lang nangyari. Isa itong panimulang punto para sa mas marami pang operasyon na gagamitin ng Ukraine upang makapasok pa ng mas malalim sa mga depensang linya ng Russia na magdudulot naman ng malaking epekto sa mga plano ni Putin para sa natitirang bahagi ng Donetsk. May iba pa. Nakakuha tayo ng ideya kung ano ang itsura ng paglusob ng Ukraine sa Pokrovsk mula sa ika-400 at ika-13 rehimyento ng mga puwersang walang tauhang sistema ng Ukraine o Raid Regiment. Nag-post ang Raid sa X ng video kung saan tinamaan ng kanilang drone ang command post ng Russia na nakatago sa guho ng mataas na gusali sa Pokrovsk. Kawili-wili ang video. Habang sinusundan ng mga drone ang isa't isa, unti-unting nasisira ang command post hanggang maging nagliliyab na guho. Inilahad ng raid na ginagamit ng ika-9 na hiwa-hiwalay na Motorized Rifle Brigade o SMRB na ika-51 hukbo ng Russian Federation ang command post na yon. Sinadya talaga itong itayo sa guho ng isang mataas na gusali dahil akala ng Russia ay imposible itong matukoy. Nagkamali sila. Sabi ni Raid, ang pagkawasak ng command post na ika-9 na SMRB na ika-51 hukbo ay mapapahina sa kakayahan ng kalaban sa papaplano at koordinasyon ng opensiba sa Donbas. Iyan ay isang maliit na pahiwatig kung bakit napakahalaga ng pagsulong ng Ukraine papasok sa Pokrovsk. Pero ang talagang dudurog kay Putin ay ang ibinunyag ni Vrachuk. Ang kontra-atake ng Ukraine sa Pokrovsk ay isa lamang sa ilang magkakatulad na operasyong nagaganap sa buong Donetsk. Bukod sa Pokrovsk, sumusulong ang puwersa ng Ukraine sa Mirhorod, Lyman at Konstantinivka, kung saan unti-unti nilang binabawi ang mga tagumpay ng Russia na inabot ng ilang buwan bago makamit ng mga tauhan ni Putin. Ito ay isang kampanya na may epekto sa buong Donetsk dahil winawasak ng Ukraine ang mga linya ng Russia sa lugar na dapat ay likuran na ngayon na siya nagpapahina sa mga pagtatangka ng Russia na sumulong pa sa loob ng Donetsk. Sandali, baka iniisip mo, paano ito naging posible? Matagal na sana nga sakop ng Russia ang Pokrovsk. Halos nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2026. Dapat buong kontrolado na ng Russia ang rehiyong iyon. Iyan ang tiyak na gustong ipaniwala sa iyo ni na Putin at ng kanyang mga kasamahan. Mas komplikado ang nangyayari. Inaangkin ng Rusya na kontrolado nila ang Pokrovsk. Matagal nang inaangkin ng Kremlin ito. Mula pa nung sinabi ng hepe ng sandatahang lakas ng Rusya, Valery Gerasimov, na kontrolado ng Rusya ang Pokrovsk noong Disyembre 1, 2025. Pinakalat ni Gerasimov ang balita nito, inianunsyo ng Kremlin sa Telegram, at iniulat niya pa kay Putin. Dumating ang balita sa pagkakasakop ng Rusya sa Pokrovsk sa tamang panahon, kaya nagamit ito ni Putin bilang pampalakas ng posisyon sa mga usapang pangkapayapaan na sumunod pagkatapos. Dinaglaon, nabisto rin ang kasinungalingan ng Rusya. Ayon sa ISW, wala silang nakitang ebidensya na tuluyan ng nasakop ng Rusya ang Pokrovsk,
Isang araw matapos magsalita si Gerasimov. Nag-alinlangan ng ISW kung magiging magandang base ang lungsod para sa mga plano ng Rusya sa Donetsk kahit bumagsak ito taliwas sa sinabi ni Putin. Noon, may mga fortifikasyon pa ang Ukraine sa kanluran, Hilaga at hilagang silangan ng Pokrovsk na nagpapahirap sa pagsudong ng Rusya. Lahat ito ay naiulat noong katapusan ng 2025. Malayo na ang narating ng Rusya at hindi na maganda ang sitwasyon ng Ukraine sa Pokrovsk. Pero hindi rin ito kasimple gaya ng ipinapakita ng Rusya. Tuloy pa rin ang labanan sa rehiyon at sa lungsod. May inaangkin ng Rusya na kontrolado nila. Alam natin ito mula sa sinabi ng punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, na nagtipon ang Rusya ng halos 79,000 sundalo sa Pokrovsk, pinakamalaking grupo ng mga Ruso sa buong harapan ng Ukraine. Marami talagang sundalo yon. Dapat nakaposisyon ang mga sundalong ito sa paligid ng sinturon ng mga kuta sa Donetsk, lalo na sa Konstantinivka. Ang katotohanan na nakaposisyon sila sa rehiyon ng Pokrovsk ay nagsasabi sa atin ng dalawang bagay. Una, hindi ideal ang Pokrovsk bilang base para sa mga bagong atake, salungat sa sinabi ni Putin. Kung totoo, ang 79,000 sundalo ay mas sumusulong sa Donetsk, mas nilalapit si Putin sa layunin niyang makuha ang Donbas pagsapit ng Setyembre. Mukhang di matatapos sa oras, lalo na't bumabawi ang Ukraine sa Pokrovsk. Pangalawa, ang pagdami ng tropa sa Pokrovsk ay patunay na nag-aalala ang Russia na mawala ng teritoryo. Naglalagay ang Russia ng depensang linya sa rehiyong sinasabing lubos nilang kontrolado dahil may mga bahagi itong mas mahina kaysa sa inaamin ng Russia. Hindi na kailangan ng Kremlin umamin sa anuman. Pinakita na Ukraine sa mundo na kaya nilang umabante sa Pokrovsk. Sa Pokrovsk, hindi kasing ayos ang sitwasyon para sa Russia, gaya ng sinasabi ng Kremlin. Lalo na kapag tiningnan ang nangyayari sa likod ng mga linya. Magandang balita. Para sa Ukraine, ang 3 kilometrong kontra-atake, ipinapakita nitong may kahinaan ng depensa ng Russia sa Donetsk na pwedeng samantalahin. Pero bukod sa problemang yan, may mas malaking issue. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natututunan ka sa channel na ito, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Ganito namin binibigyang linaw ang mga usapin tuwing linggo. Mas malaking problema ni Putin sa Pokrovsk. Ang mga pag-atake sa likuran ay kasing o mas delikado pa kaysa kontra-atake ng Ukraine sa harapan. Binibigyang diin ito ni Bratuk na nagsabi sa UATV. Nagkaroon ng mga pag-atake sa malalim na bahagi ng pansamantalang okupadong teritoryo laban sa mga target na kaugnay ng lohistika ng kalaban at naapektuhan nito ang tindi ng mga labanan at kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang agresibong digmaan. Ang kampanya ng mga pag-ataking panggit ng distansya ang nagpapahirap sa Russia sa Pokrovsk at Donetsk. Ang pagkasira ng command post na binigyan diin natin kanina ay isang halimbawa, ngunit mas malalim pa roon ang usapin. Ayon sa Independent, malalaking rekurso ang inilalaan ng Ukraine para sa mga pag-atake. 30 hanggang 100 at 80 kilometro sa likod ng linya ng labanan. Ang mga pag-ataking ito ay tumatarget sa mga bagay tulad ng command post, gaya ng nakita na natin, pati na rin sa mga sasakyang militar, depensang panghimpapawid at lohistika. Ang mga ganitong uri ng pag-atake ay hindi magbabago ng takbo ng digmaan ng mag-isa. Pero ang nagagawa ng mga ito ay magbukas ng mga oportunidad para sa mga pag-atake sa ibang lugar. Iyan ang malamang na nakita natin kamakailan sa Pokrovsk. Gamit ang bagong henerasyon ng mga drone na may katamtamang layo, binanatan ng Ukraine ang likurang zona ng Russia sa rehiyon ng Pokrovsk. Ang matinding pinsalang tinamo ng Russia ay nagdulot sa ilan sa kanilang mga tropa sa unahan na mawalan ng suporta at marahil pati na rin ng kakayahang makipag-ugnayan sa kanilang mga kumander. Nagkakaroon ng kaguluhan. Nagkakagulo ang depensa ng Russia, kaya nakakapasok ang mga pangkat panglusob ng Ukraine at naaalis sa labanan ang nagkalat ng mga tropang Ruso para makapasok ng malalim sa mga depensibong linya. Ayon kay Bratuk, hindi raw mababawasan ng mga ataking nasa gitnang distansya na ito ang mga pagsalakay ng Russia. Maaring mali siya tungkol doon, gaya na malalaman mo sa loob ng ilang minuto. Pero kahit tama siya, ang pangunahing punto nito ay ang estratehiya ng Ukraine sa mga ataking nasa gitnang distansya. Kapag pinagsama sa kanilang mga kontra-atake at matitinding depensa na inilagay nila sa ibang bahagi ng Donetsk, ay nagdudulot ng antas ng pagkalugi na hindi kayang tiisin ng Russia. Ang problema raw nila ay palitan o dagdagan ang mga natatalong tropa. Ayon kay Bratuk, tungkol sa puwersa ng Russia sa Donetsk. Ang araw-araw na pagkalugi ng kalaban ay patuloy na umaabot sa humigit kumulang 1,000 ang napatay at nasugatan. Mabigat na pagkalugi ito para sa mga Ruso. Napipilitan silang gamitin ang kanilang mga reserbang estratehiko para sa ibang layunin upang punan ang mga puwang sa sarili nilang linya imbes na subukang sumalakay sa atin. Muli, malamang nakita natin ito sa Pokrovsk. Kahit gaano kakalaki ang pagtitipon ng 79,000 sundalo sa rehiyong iyon, hindi ito gaanong mahalaga bilang puwersang panlusob kapag napakaraming sundalo ng Russia ang nalalagas.
kaya ginagamit na lang ang mga tropang yon para punan ang mga puwang sa kanilang linya, imbes na magsimula ng mga pag-atake. Tingnan natin ng mabuti ang mga komento ni Bratuk tungkol sa mga pagkalugi ng Russia sandali. May ilang mga kawili-wiling numero na lumabas nitong mga nakaraang buwan na nagbibigay ng konteksto kung gaano talaga kalala ang sitwasyon para sa Russia. Sabi ni Sersky, 3.5 beses, 3.5 beses na mas maraming sundalo ang nawawala sa Russia kaysa sa Ukraine sa buong labanan. Lalong pumapangit para sa Rusya ang ratio kapag ikinukumparang bilang ng mga napatay sa magkabilang panig. Ayon kay Sersky, bawat isang sundalong Ukrainian na napapatay ay may 7 hanggang 9 na sundalong Ruso na namamatay. Ipinapakita na nito ang kakulangan sa kakayahang magpatuloy na binabanggit ni Pratik. Ang patay na sundalo ay di na makakabalik sa labanan. Pero ang sugatan ay pwedeng gumaling at lumaban muli. Pwede pa nating palalimin ito. Sabi ng Ministry of Defense ng Ukraine, 35,200 at 3 ang nasawi o sugatan sa militar ng Russia nitong Abril. May kahalintulad ding bilang ng mga nasawi at nasugatan noong Marso, kaya nasa 70,000 lahat. Gamitin natin ngayon ang ratio ni Sersky sa bilang na ito. Tinatayang 20,000 sundalo ng Ukraine ang nasawi o nasugatan mula Marso hanggang Abril, kumpara sa 70,000 mula sa panig ng Russia. Tandaan, mas maraming sundalo sa hanay ng Rusya ang namamatay kaysa nasusugatan. Noong Marso, sampu sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na 62% ng kaswalti ng Russia ay napatay ng Ukraine, habang 38% ay nasugatan. Ang 70,000 kaswalti sa 2 buwan ay katumbas ng 43,000 at 400 sundalo na hindi na mababawi ng Russia. Mas mahigit pa yon sa doble ng kabuang bilang ng mga kaswalti ng Ukraine sa parehong panahon. May punto si Brachik. Mabilis mawala ng sundalo ang Rusya sa antas na hindi nila kayang mapanatili. Pwede pa nating gamitin ng matematika para ipakita kung gaano kalala ang sitwasyon ng Russia sa Donetsk. Noong Abril 8, iniulat ng United 24 Media na wawalan ang Rusya ng 300 at 16 na sundalo kada kilometro kwadrado sa nasasakop nilang Donetsk. May 6,000 kilometro kwadrado pa sa rehiyong iyon na kailangang sakupin. Pagdating sa pagpapanatili, problema ito kay Putin. Sa ganitong bilis, kailangan ng Russia magsakripisyo ng 1.9 sundalo para makuha ang Donetsk. Hindi maganda ang sitwasyon ng 99,000 sundalong nagtipon sa Pokrovsk. Mauubos ng Russia ang mga sundalo sa ilang buwan, tapos kakailanganin pa nila ng dagdag. Hindi pa rin masasakop ang Donetsk. Isama mo pa na umuusad ang Ukraine sa Pokrovsk, pati na rin ang lahat ng medium-range na pag-atake na isinasagawa ng Ukraine, lalong lumalala ang sitwasyon para sa Russia. Nagawa ng Ukraine ang isang pambihirang bagay sa Pokrovsk. Nahuli ang Russia na hindi handa at malamang makakatikim sila ng matinding paro sa mga susunod na buwan. Pinakabaliw dito, patuloy pa ring inuutusan ni Putin ang kanyang tropa na sumugod sa labanan sa Ukraine. Sabi ni Pavlo Palisa, deputy head ng opisina ng presidente ng Ukraine, Donetsk ang magiging sentro ng atake ng Russia habang papasok sa tag-init ang nabigong opensiba ngayong tagsibol. Layunin pa rin ni Putin na maabot ang hangganang administratibo ng Donetsk, kaya kailangan niya ng matibay na Pokrovsk bilang base ng pagsalakay at mahina ng linya ng mga kuta. Wala siya ni isa sa mga ito. Hindi man lang siya malapit na makuha ang dalawang bagay na ito. Mag-utos pa rin si Putin ng pag-atake, kahit humihina na ito kada buwan habang binabasag ng Ukraine ang mga likurang zona ng Russia at nababawi ang teritoryo sa Pokrovsk. Magpupumilit pa rin ang Russia, pero unti-unti nang bumabagsak ang sitwasyon. Babalikan natin ang komento ni Bratuk tungkol sa pagpapanatili ng Russia sa antas ng pag-atake nila. Maaring hindi yon tama. Noong Mayo, 19, ibinunyag ni Sersky na nakamit na ng Ukraine ang pagkakapantay sa Russia pagdating sa bilang ng mga pag-atake na isinasagawa nila. At sa ilang araw, ang Ukraine pa nga ang nauna sa aspetong yon. Halimbawa, kahapon hindi sinabi ng general ang eksaktong araw. Makikikita sa sitwasyon na, sa unang pagkakataon, mas marami ang bilang ng ating mga opensibang aksyon kaysa sa mga opensibang aksyon ng kalaban, ayon kay Sersky sa isang panayam kay Milutinov. Hindi binanggit ni Sersky kung alin ang tinutukoy na kahapon. Inilata lang panayam Mayo, siyam, pero maring naitala ito bago yon. Pero ang mahalagang punto dito ay, mas malakas ang pagtama ng Ukraine sa Russia kaysa sa pagtama ng Russia sa Ukraine. Hindi ito dapat mangyari. Tagumpay ito para sa Ukraine, kahit may 79,000 sundalo ang Rusya sa Pokrovsk. Nagsisimula ng ma-pressure ang mga puwersa ni Putin. At ang 3 kilometro na nakuha sa Pokrovsk ay patunay na nagsisimula ng magbunga ang pressure. Maraming masasabi si Zelensky tungkol sa sitwasyon sa Pokrovsk, Donetsk at buong larangan ng labanan. Sa kanyang pang-araw-araw na talumpati noong Mayo, 19 sa kanyang mga kababayan, sinabi ng Pangulo ng Ukraine na nagbabago na ang takbo ng laban sa buong front. Ngayong buwan, pabor sa atin at sa Ukraine ang pagbabago ng dinamika. Mas marami tayong posisyong napapanatili
at mas malaki ang pinsalang na idudulot natin. Tumitindi ang epekto ng mga long-range na parusa laban sa Russia. Kinumpirma ni Zelensky na inaprubahan na ang mga planong pangmalayuan ng Ukraine para sa Hunyo. Tatalakayin natin kung bakit ito mahalaga matapos nating bigyang diin ang isa pang pagbabagong nangyayari sa digmaan. Isinasagawa na ang mga reforma para mas mapalakas ang puwersang panlaban ng Ukraine. Sa kanyang panayam sa militar, sinabi ni Syrskyi na gumagawa na sila ng mga bagong kontrata, mas mataas na sahod ang iaalok sa mga sundalo ng Ukraine, at mas maayos na mga mekanismo ang inilalagay para sa paglabas sa serbisyo ng mga sundalong natapos na ang kanilang kontrata. Mas maraming insentibong pinansyal ang ibibigay sa mga sundalong tutugon sa pinakakailangang posisyon sa labanan na mapapataas ng kanilang moral. Ang pagsulong at kontra-attack ng Ukraine sa Pokrovsk at ibang lugar ay nagtaas ng moral at pakiramdam nilang napupunta sa kanilang momentum. Ang mga reformang ito ay itinakda sa tamang panahon upang bigyang daan ang Ukraine na mapalawak pa ang kanilang mga tagumpay. Ngayon, ang mga pag-atake malalim sa teritoryo ng kalaban, anong dahilan kung bakit napakahalaga ng mga ito? Si Zelensky ay sabik na ipakita na inaprubahan niya ang mga plano para sa kampanya ng pag-ataking malalim ng Ukraine dahil ito ay tumutugma sa ating napag-usapan na ang unti-unting pagpapahina sa lakas ng Russia sa mga likurang lugar. Sa sinakop ng mga teritoryo, winawasak ng mga drone na katamtaman ang abot ang suporta ng tauhan ni Putin sa unahan na nagbibigay ng pagkakataon sa Ukraine na magsagawa ng kontra-atake gaya ng sa Pokrovsk. Gayunpaman, ang mas malawak na larawan ay sumasaklaw sa mga pag-atake ng Ukraine na umabot hanggang sa loob mismo ng Russia. Malaking problema ang dulot ng mga pag-atake ng Ukraine sa pinakaloob ng Russia. Bago ang paglusot sa Pokrovsk, naglunsad ang Ukraine ng daan-daang drone laban sa Moscow at mainland Russia. Kabilang ang pag-atake sa pagdalisaya ng langis sa Perm na 1,500 kilometro mula Ukraine at ilang beses tinamaan nitong Mayo. Malaki na ang pangmalayong kampanya ng Ukraine kaya't naging kumpiyansa ang Atlantic Council na sabihing nananalo ang Ukraine sa drone war ayon sa artikulo noong Mayo 19. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery at dauman ng Russia ay naglimita sa kakayahan ng Russia na kumita mula sa pinakamahalaga nitong produkto. Bukod pa sa nagdudulot ng problema sa pagdadala ng gasolina at iba pang produktong langis sa mga tropang nag-operate sa Ukraine. Bawat pag-atake laban sa isang air defense system sa loob ng sinakop na Ukraine ay nagbubukas ng mga daanan sa impapawid na maaring gamitin ng Ukraine para maglunsad ng mas marami pang pag-atake laban sa Russia. Kahit ang FPV drone ng Ukraine ay may mas malayong abot, ang ilan ay umabot ng mahigit 70 kilometro para umatake sa likod ng linya ng Russia. Isa itong estratehiya ng unti-unting pagpapahina at ngayon ay nagsisimula nga nating makita ang resulta nito. Kahit impressive ang kontra-attack ng Ukraine sa Pokrovsk, isa lang ito sa maraming pagtaboy ng Ukraine sa kalaban ng 2,026 kabilang ang mga napalayang teritoryo sa timog at silangan. Humihihina ang puwersa ng Russia sa harap habang nasisira ang suporta nila sa mga sinakop na teritoryo at tumitindi ang long-range strike ng Ukraine. Bumagsak na ang pundasyon ng opensibang yang tagsibol at taginit na dapat sa sakop sa Donetsk. Binabasag na ng Ukraine ang front ng Russia, maring simula na ito ng mas malaking kontraopensiba na maglalantat kay Putin bilang inutil na taktiko. Kahit saan man tumingin si Putin, mapadrone man, bilang ng mga opensibang inilulunsad sa harapan, o kahit ang dami ng teritoryong nasasakop, ang Ukraine pa rin ang nanghingibabaw. Ngayon, alam ng leader ng Russia na hindi naligtas ang kanyang kabisera. Walang awa, puro paghiganti ng nilamon ng malalaking bolang, apoy ang Russia noong unang bahagi ng Mayo. Kung gusto mong malaman kung gaano nakamamatay ang mga long-range na estratiya ng Ukraine, panurin mo ang aming video tungkol sa mga ganting atake ng Ukraine bilang tugon sa malupit na aksyon ng Russia sa Kyiv. Kung nagustuhan mang video, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa mga susunod naming palabas. Salamat sa panonood.